natin si Mama Mary ng araw-araw. Araw-araw kay Maria, kami ay nagdarasal. Si Maria, aming Reyna, ibig namin marangal. Kanyang tulong lagi-lagi kami ay humihingi. Pupurihin namin siya tuwing araw at gabi. Kung kami nasa panganib, kay Maria tatakbo. Tatawagin namin siya kung lalapit ang tukso. O Maria, iyong tulungan kaming mga bubuhay. Kami ay ipanalangin kung kami mamamatay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon nga po, unang araw ng Mayo, nilugulitan ng ating simbahan si San Jose, ang asawa ng mahal na Birheng Maria, naging amang tagapangalaga ni Jesus, at siya nga ay patron ng mga manggagawa sa buong daigdig. Ay pag-isahan natin lahat ng mga manggagawa na lumilikha ng yaman ng mga bansa upang may pagpatuloy nila ang kanilang pagiging kawangis ng Diyos Ama na manlilikha at manggagawa ni Jesus na tagapagligtas, gumawa para sa kaligtasan ng lahat, at ang Espiritu Santo na nagbibigay inspirasyon para maging mabunga ang gawain ng lahat ng mga gumagawa. Kaya humingi tayo ng awa, ng tulong sa Diyos sa mga pagkakataon tayo'y tinatamad sa ating mga gawain, sa bahay, sa paaralan, sa ating kapitbahayan. Tinatamad tayo makipagkapwa dahil nainitan tayo o ayaw natin maabala. At hingin natin ang awa, pagkawad ng ating Panginoon. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubang kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awan tayo na makapangyarihang Diyos, tawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay may gawa sa tanang umiiral at ang nagtakda sa batas ng paggawa para sa sangkatauhan. Pagkaloob mo, pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose ay maganap namin ang mga gawain inyong inatas at makamtan namin ang gantimpala na iyong ipinangako sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po at pakinggan natin ang salita ng Diyos.
Unang pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Diyos, ngayon lalalangin natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki man o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao, ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ninyong ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang lutian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-6 na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at ang lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito. At siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. Pinagpala niya ang ika-7 araw at itinangi, sapagkat sa araw na ito, siya ay nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang tugon po. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikay walang hanggan. Tugon po, poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yaong taong nilikha mo'y bumalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdabag na ito ay dumaraan. Tugon po, poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yaman itong buhay namin maikli lang na panahon. Itinanim sa isip namin upang kami ay dumuno. Hanggang kailan po ba poon titiisin niya ring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan? Tugon po, poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Kung umagay pa ipadamaya ang wagas mong pag-ibig at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain. At sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Tugon po, poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Hallelujah, Hallelujah. Ikain mo, poon nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumukuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae. Hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilalin siya. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila,
Ang propeta ay ginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ay po para sa pagninilay. So nakita natin po si Jesus, no, na hindi siya ganap na kilala ng kanyang mga kababayan, no, at hindi sila naniniwala na siya ay anak ng Diyos, nagaling siya sa langit. Hindi lang siya anak ni Maria at ni Jose, no? Hindi lang siya kapatid ng mga kasama niyang mga lalaki at babae, kundi siya nga ay ang Diyos na naging tao at ang kanyang mga gawain dito sa lupa kung siya nabubuhay pa ay bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, no? Na ang lahat ay maligtas, makaalam ng katotohanan, na magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiyang ang lahat ng mga tao. Na sa unang pagbasa sa Genesis, Kabanata 1, talata 26, nilikha ng Diyos ang tao na kanyang kawangis. Kamukha tayo ng Diyos. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, di ba kamukha siya ni Lord? Ayan. Walang pangit sa atin, ano? Pag sinabing pangit ka, iniinsulto mo ang Diyos na gumawa. Bobo ka, walang ginawa ang Diyos na bobo. Lahat tayo ay may talino, no? Pag sinabi mo, ang hirap ko naman, yagit na yagit ka, walang yagit na tao. Dahil tayo mga bilyonaryo ang ating katawan, bilyon-bilyon ang laman ng katawan natin. Kaya mo sabihin, mahirap ka dahil wala kang pera, no? Hindi ka mahirap, hindi ka likas na mahirap, nilikha, hindi ka ginawa ng Diyos na ipis o lamok, no? Masaya ba kayo na naging tao kayo? Opo. Hindi masaya, hindi kayo, no? Kaya igalang natin ang bawat tao kasi bawat tao meron tayong kakayahang gumawa ng mga himala, no? Halimbawa, anong himala ang nagagawa natin, no? Mula sa wala, minsan nakakagawa tayo ng awit, no? Pag nagdasal ka, makakagawa ka ng tula, no? Kapag ikaw ay nag-aaral, nakaka-invento ka ng mga ng mga bagong mga gadgets, no? Tulad yung gumawa ng sasakyan sa buwan, ginamit ng mga Amerikanong astronaut, isang Filipino engineer pala ang gumawa nun, no? Kaya may pag-asa ang Pilipinas kasi nga marami sa mga Pilipino naniniwala sa Diyos katulad ninyo, no? Kaya maraming uri ang gawain natin. Kaya lang sabi ng nanay ko, ikaw Gilbert, mag-aaral ka magsaing. Tuturuan kita maglaba. Kaya tuturuan kita kumanta, no? Ang dami kong natutuhang gawain sa nanay ko bago siya namatay, no? Kaya nung nasa ibang bansa na ako, hindi na ako nagpapalabas sa laundry. Mahal magpalabas sa Germany. Sa isang pantalon, 300, no? Buti natuto ako maglaba dito sa Cavite City. Ang laki rin natipid ko for 9 years, no? Nasa Belgium ako, Germany, sa Canada. Wala, sabi ko, kaya ko magluto. Kasi ang mga pagkain doon, siyempre, pagkain European, Canadian. Pero dahil marunong magsaing, bili ako ng bigas sa Asian store, no? Bili ako ng sardinas na may miswa, no? Wala nun sa mga hotel, sa mga restaurant sa Europe. Kaya nagluto ako dun sa kumbento sa Germany, sabi ng cook namin, ang sarap nito ah. No? Wala sa amin ito. Sa Pilipinas, meron ito, no? Kasi sa Pilipinas, meron tayong 2,000 uri ng nakakain na isda. Doon, ang mahal ng isda sa Europe, no? Kaya sabi ng mga pare sa amin, German, Pilipinin bonen. Gusto ko nang tumira sa Pilipinas, no? Tingnan ang pinento sa kanila, gaano. Ako, galing ako sa isang lugar na Cavite City. Pinaliligiran ng 3 bays. Manila Bay, Bacoor Bay, Kainacao Bay. Kaya mayaman ang Cavite City kasi ang dami natin tubig. Kasi
Kasi ang tubig na ginawa ng Diyos, di ba? Meron siyang hydrogen at oxygen, H2O. Kaya pag tinuruan niyo magdasal ang mga anak ninyo, mga apo ninyo, binibigyan niyo sila ng kapangyarihan gumawa ng mga himala. Kahit na mahirap ang subject, kapag nagdasal ka, matututuhan mo ang iba't ibang lingwahe, ang science, technology, medicine, accounting, financial analysis, philosophy, theology, lahat ng mga pwede mong aralin. Maging teacher ka, katulad ni Jesus, magaling na teacher, kasi nga tinuruan siya ng nanay niya, si Maria, at ng tatay niya. Naging karpintero si Jesus. Kaya for 18 years, after 12 years old, wala nang nakasulat tungkol kay Jesus. Pagdating niya ng 30, doon pa lang, nung siya'y lumabas na sa sambayanan, nagtaka sila, saan natuto ito ng mga ang gagaling? Magaling sa Bible, magaling gumawa ng mga lamesa, mga upuan, Kasi nga, naging karpintero siya. Sa Germany, pag kumuha ka ng karpintero, ang bayad, 70 euro isang oras. Ang mahal ng bayad ng karpintero sa Europe, Kaya 70 times 70, 4,900 ang isang oras ng karpintero, Pagka ikaw naman nagpaalaga ng anak mo, nanny, sa France, ang bayad dun sa mga domestic helper natin sa Paris, 20 euro per hour. Mag-alaga ka ng aso, mag-alaga ka ng tao, maglinis ka, 20 euro. Kaya yung isang teacher sabi, anong trabaho sa Pilipinas? Ate, teacher ako pala sa Pilipinas. Dito, anong trabaho mo sa Paris? Tudtud. Anong tinutudtud mo? Yung mga toilet. Yung tudtud mo daw. Magkano sweldo mo? 20 euro. Times 8, 160 euro per day. Time is 70. May 9,000 ang sweldo niya isang araw. Kaya iniwanan niya yung mga estudyante niya sa Pilipinas kasi ang sweldo niya lang dito. Ano lang ang sweldo ng teacher? 30,000. Kasama niya doon sa Paris. Kasi tatlo yung anak ko nag-i-engineering pa. Sino sa inyo magdarasal na umunlad ang Pilipinas din? Huwag na lang tayo maging katulong sa ibang bansa. Sino sa inyo magdarasal? Wala naman kayong pakisama. Magdasal tayo. Amen? Na mapaunlad natin itong Pilipinas, maka-invento tayo ng mga produkto na wala sa China. Lahat kasi made in China. Bili tayo ng bili sa ibang bansa. Nagiging consumers lang tayo mga Pilipino. Para hindi tayong lugi. Mas marami tayong binibili sa China kaysa yung binibenta natin sa China. Mas marami tayong binibili sa Japan kaysa yung binibili ng mga Japanese sa atin. Kaya meron tayong tinatawag na imbalance of trade deficit. Kaya ang pera natin medyo mababa ang halaga. Magdadala ka ng sangkaterbang piso, ang ipapalit ng isang pirasong euro. Kaya gusto ba ng Diyos yun na parati na lang mahirap ang Pilipinas? O gusto ng Diyos yung sinabi ni San Juan chapter 10 verse 10, ako'y naparito upang kayo ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. One cheese, Kaya gusto ni Lord tayong mga Pilipino na sumasampalataya sa Kanya, maging masaya naman tayo. Amen? Umunlad tayo. Sino po sa inyo dati, naghihirap kayo, pero nagdasal kayo, nagtrabaho kayo, umunlad na kayo. Ayaw magtaas ng mga kamay itong mga kautangan daw natin, Okay. Ako dati, ang baong ko lang dyan sa Julian Felipe, 5 centavos. Anong araw? Tinanong ko, ito, magkano baong mo pumapasok ba? 200 po. Naka po. Super yaman ito. Kami, nung nag-high school ako sa Makati, 5. Ang baong ko isang buwan, 5 pesos. Kasi nga, mahal ng pamasahe, Kaya, tumaas naman din. Pumunlad din naman ang mga Pilipino dahil na ginagabayan tayo ng Panginoon. Kahit na hindi tayo kasing yaman ng China o ng Europe, pero meron tayong yaman na wala sila.
Ano po yung yaman na meron tayo na wala yung ibang bansa? Yaman ng pananampalataya. Amen. No? Kaya pag ikaw ay tinuluan ng nanay mo, ng tatay mo magdasal, sumampalataya, yun na ang pinakamagandang minana mo sa magulang mo. Ilang minana ko sa nanay ko, tinuluan niya ako magdasal. Kaya kayong mga nanay, no, hindi kayo, ako ba nabayaran ko yung nanay ko sa ginawa niya sa akin? Hindi, di ba? Namatay na yung nanay ko, daming tinuro sa akin. Sino magbabayad sa nanay natin na nagturo sa atin, nagbigay sa atin ng pinakamagandang pamana sa inyo? Sino po magbibigay sa inyo ng bayad sa inyo? Sino po? Ang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Yun ang pinagpagandang gantimpala. Sana ang nanay ko namatay sa aksidente. No? 1987. Hindi na namin nakita yung katawan niya. Kaya sabi ng ate ko sa Germany, Gilbert, parang ayaw ko na magsipa. Bakit naman? Kasi nga si nanay, simba sa San Roque. Nabangga pa yung barko nila. Hindi na natin nakita. Si Mama Mary ba? May libingan ba si Mama Mary? Nilibing ba si Mama Mary? Kasi iniakyat sa langit katawan ng kaluluwa. Kaya sabi ko sa ate ko, siguro dahil deboto si nanay ni Mama Mary, Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga, naranasan niya yung mamatay nang hindi na tayo dumayan ng kabaong at saka sementeryo dahil kinuha na ni Lord katawan ng kaluluwa. Kaya ba ng Diyos gawin yun? Nakunin ka dito sa Cavite, katawan ng kaluluwa. Kaya niya yun. No? Kung sumasampalataya tayo. Kaya huwag ka lang magsipa ka natin. Kahit tagal na nangyari kay nanay, hindi na natin nakita yung kanyang katawan. Dahil devoto siya ni Mama Mary. She was also assumed body and soul by God. No? At pinagdadasal niya tayo na magpatuloy tayo sa ating buhay dito sa planet Earth. Kasi kaya kami, umabot na kami puro mga senior citizen na kami magkakapatid. No? Sino ba mga senior citizen na dito katulad ko? Bakit hindi pa tayo namamatay? Kasi nga, pag hindi ka pa namamatay, ibig sabihin, meron pa kayong mission. Amen? At ano ang mission natin? Dalhin ang mga tao sa Panginoon. No? Kaya yan ang mission natin. Bakit hindi pa tayo tinatamaan ng nuclear bomb dito sa Cavite City? Bakit hindi pa nabobomba ito ngayon? Sino magdadasal na wag na tayong mapasama sa mga digmaan? Sino magdadasal? Ako lang ba? Gusto naman, isa naman kayo. Pag hindi tayo sama-sama nagdasal, isang bomba lang tumama dito. Tunaw tayong lahat. No? Pero ano mas malakas? No? Ang power ng God o power ng bomba? Kaya hindi pa tayo nabubuka. Kasi nakikita ni Lord sa taas, yung mga Pilipino, ang lakas ng pananampalataya. No? Kahit saan magpunta. No? Kaya yun ang meron tayo na wala yung ibang bansa. Nagpunta ako ng Japan, sabi ng pare doon, alam mo Father, ang Diyos dito sa Japan, ano ba? Sex, at saka yen daw. Yen at saka sex. Pag may sex ka, may yen ka, sumamba ka na. Kaya ang hirap ang ating mga missionaries doon sa Japan. Kasi pagka nawala sila ng pera, pakamatay na sila. Harakiri na. Ang daming mga bata, pag bumagsak sa exam, tumatalong sa school. Kasi hindi sila naniniwala sa Diyos na mapagpatawad. Na? Kaya, dito ka na Father. Sabi ng Irish people. Kulang ulit kami ng pari sa Pilipinas. No? Tsaka may utang ko doon sa Cavite. Ano utang mo sa Cavite? Pinaaral ko simbahang katoliko sa Cavite. Kaya may sweldo sa Japan ng pare. 125,000 yen. One buwan. Libre lahat. No? Sa Europe naman, 2,000 euro. 140,000. Sa Cavite, wala kaming sweldo.
Pero hindi kami naghihirap. Amen? Kasi sinusuportahan kami ng mga tao. No? Binigyan ako ng kotse ng tiyo ko. Wala kang kotse. Sabi ko, wala ako. Kasi yung sasakyan ko, pinahiram ko sa mga sakristan. Nabangga. Kaya binenta ko na. Naglalakad ako, dinadala ko yung PhilAm kong, kasi PhilAmerica yung tiyo ko, 85 na. Sige, sa'yo na itong kotse ko. Sabi ko, ang mahal nito pagka nire-register. Ang maintenance ito, mahal ito. No? Pero hindi mo lang pinakapos pala. No? Ang Diyos ay ating pastol, hindi tayo magdaraho. Amen? Na gagabayan niya ang bawat isa sa atin na naglilingkod sa Kanya. Walang ginagawa niyo yung Biyernes. Nagsasama-sama kayo. Gumagawa kayo ng paglilingkod sa Panginoon. Pinagdarasal niyo. Hindi lang ang iyong pamilya, hindi lang ang sarili mo pinagdarasal mo. Pinagdarasal mo ang buong mundo. Kaya nandito kayo sa templo ng banal na santo. No? Kaya kahit saan tayo magpunta, may mission tayo. Pagkawarin niyo po ako humaba na ulit ng aking homily. No? Nakalimutan ko kasi may dumating na gusto magpakasal. Kaya lang, yung isa nasa Ontario. Yung isa, sabi ko, online na lang po ang interview. Pag-uwi daw nila sa YouTube na sila magpapakasal. No? Mag-usap po ngayon dito, yung mga nagpapakasal, nasa abroad pa, gusto na nila magpakasal dito sa Cavite na. No? Pero kailangan nilang ma-interview, mga requirements, etc. etc. No? At least, nagpapakasal pa ang mga tao sa ibang lugar. Live-in na lang. No? Yung iba, magpapakasal, maganda. After 1 year, hiwalay na. No? Kasi si Satanas, gusto ni Satanas maghiwalay ang mga kinakasal. No? Pag hindi niyo pinamanahan ng pananampalataya ang mga anak ninyo, mga apo ninyo, wala silang panlaban kay Satanas sa mga demonyo. Pag kami mga pare, hindi kami naging tapat sa aming pananampalataya sa Diyos, magmumukhang pera kami. No? Ako, no? Mapapalayo ako sa aking misyon bilang tagapaglapit sa mga tao sa Panginoon. Kaya pagdasalin po kami ng mga pare. No? Kaya paborito kami ni Satanas natuksuhin. No? Isa may lalapit sa akin, Father, buntisin mo na ako. Sabi ko, ba't naman? Nangako na ako na hindi ang mag-aasawa. Sabi ng mga kabataan dito sa Bagong, nasaan ang asawa mo? Ba't iba mga pastor may asawa? Kayo mga, ba't wala kang asawa? Sabi ko, kasi si Jesus walang asawa. Kaya sinusundan ko si Jesus. Pangalawa, sa langit, wala nang may asawa sa langit. Magkakapatid na tayo. Pangatlo, mahal ang bilihin. Pag nag-asawa pa ako, mag-umpisa ako magkano kaya ang pamisa ngayon. Yung anak ko, paaralin ko yung nakukulang sa kolekta. Mamahalan ko ang binyag, ang libing, ang kasal. Kaya ang mga paring Katoliko, sinanay kami mag-isip na mabuhay ng walang jowa. Malungkot ho ba ako dahil wala akong asawa? Hindi ako malungkot kasi nga kapag kasama mo ang Panginoon, sabi nga, nada te turbes Diyos solo basta. Ano ibig sabihin ko sa Spanish? Huwag anumang bagay ang gumambala sa iyo dahil ang Diyos lamang ang sasapat. Kaya maraming salamat po sa inyong pagkinig, sa inyong pananampalataya, sa inyong mga gawang kabutihan, no? Sa inyong sipag at syaga, kayo ang pag-asa ng Diyos dito sa ating sambayanan. Hindi naman kasi lahat dito, Kabiteño, sambayan ng Pilipino. Ang ngalan ng Ama ng Anak, ng Espiritu Santo. Samahan natin ang lahat ng mga nagpapasalamat sa misang ito, sa lahat ng mga biyayang patuloy na ibinubuhos sa kanila ng Diyos, ang biyaya ng buhay, kalusugan, trabaho, mga nagmamahal, mga sumusuporta sa atin, ang lahat ng mga nakakapagbalik loob sa Diyos, ang dating makasalanan, nagsisisid, nagbabalik dating mga may sakit, gumagaling, may mga sakit sa katawan, may sakit sa isipan, sa damdamin at kaluluwa, hinihipo sila ng Panginoon dahil gusto ng Diyos bubuhay tayo ng ganap at kasiyasiya
Kaya yung mga gusto magpapahid ng banal na langis, ang sakramento ng pagpapagaling, lumapit na po. Samahan natin ang mga nagpapasalamat sa misang ito, humihiling ng mga biyaya at mananalangin para sa kapayapaan ng buong daigdig at kapayapaan ng mga mahal na yumao upang makapasok na sila sa piling ng Diyos. Lalo yung mga nililinis pa sa mga baon nilang kasalanan kung sila ay namatay. Nagpapasalamat si Kielan Dibar, kaya din ang Panyamogan family, kaya din si Violeta Tugonosa, kaya din ang pamilya ni Pina Bautista, si Monet Siliban, papasalamat din si Rosemary Nebresa, si Ariel Raimundo, si Delia Esmolina, salamat din ang pamilya Cordel, si Bining Gamat, papasalamat, si Gina Ross, salamat, kaya din si Salvacion Epresa, si Linda Siliban, si Sugar Rubino, si Dolores Tolentino, si Olive Gahukong, Carol Quinto, Beth Trillaana, at Luz Garay, ang tanging kailingan ni Mercy Barbon, kailingan pasalamat ni Mirna Pontanilla, ang kapayapaan ng mga kaluluwa ni Nolito de la Cruz, Gilbert Saraw, ngayon din ang kapayapaan ni Teresita Daya, kapayapaan ni Jose Tolentino, Felix Tolentino, Martin Tolentino, Teresa Tolentino, si Guillermo Manuel, medyo mga pinsan na ngayon, kalilibing lang, hindi na ako nakapaglibing sa Australia kasi si Kuya Galahan Rubio Lanes at ang ating Mother
Butler na nalilibigan ngayon din si Sister Erlinda Misenas, na 30 taon naging guro, naglingkod din sa ating parokya. Nag-donate sila ng lupa para magkaroon ng simbahang katoliko dito sa San Antonio. Mapanatag nawa lahat ng mga yumao sa piling ng Diyos sa tulong ng panalangin ng mahal na Birhen, Reyna ng Kapayapaan ng Birhen ng Antipolo. Awa Birhen Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Kapayapaan walang hanggan, pagkaloob mo, Panginoon, sa lahat naming mga mahal na yumao, mapanatag nawa sila sa piling mo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon ay bababa si Jesus sa ating altar upang bigyan tayo ng kanyang sustansya, ng kanyang katawan at dugo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang pinagmulan ng tanang kagandahang loob. Tunghayan mo po ang aming mga alay na inihahain ngayong si San Jose ay ginugunita namin para mo ng awang pagbigyan ang aming kahilingan. Kami nawa ay itaguyod at tulungan ng mga handog na aming inialay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Niloob mong magpakasal kay Mariang Birheng Mahal, si San Jose maaasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, insinirang ni Maria ang anak mong minamahal. Para sa kanila, si San Jose ay naghanap buhay bilang isang karpintero na nagsali ng kanyang kasanayan kay Yesu Kristo.
Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan. Puno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpapala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog. Nawakan niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo, hinati iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, hindi kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo, lumuhod, umupo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, hanapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, kuskusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leo na aming Papa, na nagdarasal, naglilingkod sa mahigit 1 bilyon at 400 milyong Katoliko sa buong daigdig. Ang aming obispo si Reynaldo Evangelista na nagdarasal at naglilingkod para sa mahigit 4 milyon at 500,000 Katoliko sa buong probinsya ng Cavite. At ang tanang kaparian sa 71 parokya ang simbahan sa probinsya ng Cavite. Mga kasamahang pari. Ingatan mo sila lahat. At ang lahat ng mga naglilingkod sa simbahan, mga madre, mga laika, mga lay minister, lahat ng mga volunteer, catechist, mga choir, mga sacristan, iba pang mga uri ng paglilingkod sa Diyos sa pamagitan ng simbahan. Alahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, ni San Antonio de Padua, ang aming patron, at ang lahat ng mga banal, lalo-lalo ng mga Pilipinong banal, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Carmusod, silang lahat na namuhay sa daigdig na ito ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan na iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Dumating na tayo sa sandali na ngayon kasama natin si Jesus na nagsabi, saan man may dalawa o higit sa dalawa,
nagtitipon sa pangalan ko, siya, ako ay kasama nila. At ngayon kasama natin si Jesus. Tinuruan niya tayo magdasal sa Diyos ay mapagmahal nating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang pangalan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, pilayo sa mga aksidente at kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, sinasabi mo rin ngayon sa bawat isa sa amin, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Kalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng tanda ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Po sa isa't isa. Cordero. Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Jesus sa inyo ng maliit na tinapay at konting alak na may tubig na ginawang sustansya ni Jesus ng kanyang katawan at dugo, pinamana niya sa ating simbahan 2,000 taon na pang sino mang sumampalataya sa kanya ay kanyang paggagalingin, alalakasin, ililigtas. Mapalat ang mga inaanyayahan sa piging ng Panginoon. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salitang lamang ay gagaling na ako. Ipagtanggol nawa tayo at pagalingin, palakasin, patawarin ng katawan at tugon ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. So, isasawa ko po yung sa katawan ni Kristo, sa dugo ni Kristo, sasabihin ko katawan at dugo ni Kristo. Hindi ko na po ilalagay sa palad ninyo. Hahawakan niyo ng dalawang daliri at kayo na po magpakain. At huwag natin hayang mahulog. Pag nahulog po, kailangan din natin kainin. Pero mas maganda, huwag natin ihulog. Yun ang tatlo. Salamat po.
Katawan at Diyos. 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 Katawan at At ang Diyos nating Diyos ng pag-ibig, ang bahalang tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay maglimutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang, ay tumanggap nawang lubusan ng bungang walang maliw na kapayapaan sa pagtataglay namin ng katibayan ng iyong pag-ibig sa aming kalooban, ayon sa halimbawa ni San Jose at sa mamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magpalain kayong lahat at ingatan ng Diyos sa inyong pag-uwi at sa bawat sandali ng inyong buhay. Ingatan din niya ang mga mahal niyo sa buhay, saan man sila naroroon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat na nagsakripisyo sa misang ito. May tayong maligaya, mapayapa sa pagmamahal at paglilingkod sa Diyos, sa kapwa, sa ating sambayanan. Salamat sa Diyos.